Anong trabaho na ignition coil? To convert low voltage to high voltage. Tama ba? Pwede na. At ngayong araw, recitation naman kami tungkol sa ignition system. Ano man naman yan, ng ignition coil? Primary, secondary. Hindi. Winding. Winding, Pag ganun. okay. Alin dyan yung primary winding? Yun yan, isa lang? Hindi, lahat yan, secondary, pwede mo na po. Magka tumawa raw. Okay, tama, meron daw itong primary loob. No, yung primary, winding niya, pag sinabi natin winding, nakapulupot yung wire. No? Meron niya, nakapulupot. Yung dulo, nasa positive, yung kabilang dulo, nasa negative, yun yung primary. Yung secondary winding, galing din ng positive, dito naman yung kabilang dulo sa tip ng ignition coil. Kaya lang, mas maraming ikot yung winding ng secondary. Pagka yung winding, mas maraming ikot, mas malakas yung EMF na mapuproduce. Tama? Konti lang yung ikot niya, hindi ganun kalaki yung EMF na mapoproduce o electromagnetic field. Yung negative nito, ignition coil, papunta saan? Pag hindi kasi kayo makikinig, walang mangyayari sa inyo. Rebote ka. Wait lang. Next bunot, next. At least nakasagot si ako, no? Next bunot. O bigyan natin ng 90. Yo! Parang next. Rico. Rico. Martinez. Oh, ba't masusunog yung contact point? Voltage po yun, sir. Diba po nung kapag nag-open po yung contact point, kapag wala po condenser, sir, i-stack lang po dun sa contact point po yung electricity. No boy, wala to. Kaya to, wala to. Sa inyo, nandun niya sa 322. Na problem. Secondary winding, dito sa loob, galing doon sa positive, coil, lalabas doon sa tip, papunta doon sa ibabaw ng distributor. So yung distributor cap, yung dulo, yung ilalim doon, pag tinanggal mo, nandun yung rotor. Rotor, siya yung tumatapat kung ano yung firing order. Bigyan niya ng kuryente. Ano na-convert yung ignition coil, yung 12 volts into 45,000. Pag sinusi mo at sarado yung contact point, yung 12 volts, dire-diretso yung circuit. Naka-ground eh. Naka-ground yung baterya. So yung circuit, yung kuryente, dire-diretso ngayon. Doon sa coil, primary, magkakaroon ng electromagnetic field. So habang sarado yung contact point, may EMF na doon sa loob. Yung secondary, na nakakonekta din doon sa positive, magdi-develop din ng sarili niyang EMF. So pareha sila, primary, secondary, may EMF. I-start mo, natural, iikot yung makina. Pag umikot yung makina, mag-open yung contact point. Tama? Pag nag-open yung contact point, yung na-build na EMF sa primary, magko-collapse. Maghihiwa-hiwalay. Kasi nawala na ang contact eh. Nagbukas yung contact point, naghiwa-hiwalay ngayon yung EMF. Yung EMF na yon na nag-collapse, pupunta sa secondary. Pagpunta nun sa secondary, sasama siya doon sa EMF ng secondary, yun na yung magiging 45,000 volts. Yun na yung diretsong lalabas sa tip. Yung ignition coil, diretso sa spark plug. Mag-i-spark yung spark plug. Kasi yung spark plug, kung 12 volts lang, yung kuryente hindi tatalon doon sa gap. Kaya yung tumatalon, high voltage na siya. Pero kung 12 volts, irekta mo yan sa battery, yung spark plug, wala kang makikita ng spark na tatalon. Kaya yung natalon kasi high voltage. Yung gitna ng spark plug, yung center electrode, yun yung positive. Yung nakaganon sa kanya, yun yung negative. Kaya tatalon yung kuryente doon. Ano naman trabaho ng condenser? Nag-collapse yung primary EMF. Yung high voltage na yun, imbis na i-absorb ng contact point pag open niya, high voltage yun, mag-i-spark yung contact point, masusunog. So para hindi mag-spark, yung condenser, kukunin niya yung high voltage. Surges na yun. I-stack niya sa kanya. So pag nag-open yung contact point, walang spark na mangyayari sa contact point. Hindi siya masusunog. Kaya pag nasira yung condenser, pag bukas ang contact point, masusunog yan, makakaroon yan ng spark. Mag-i-spark yung spark plug, mag-i-spark yung contact point. Yun lang at naliwanagan kaming lahat kung paano gumana ang ignition system. Makikita niyong nag-aaral talaga kaming lahat dahil nakikinig kami ng mabuti. Kaya see you sa mga next content. Salamat ulit sa panonood. God bless us all.